Magandang araw po sa bawat isa po sa atin at welcome po ulit dito po sa Global Fire TV. Once again, ako po si Pastor BJ. Tatanong ko muna ang bawat isa ho sa atin. Sino ho sa inyo rito ang kumakain ng oatmeal? O either instant oatmeal or yung kinukook na oatmeal? Sino ho ba sa inyo rito may mga high blood o diabetes na nirekomendang kumain ng oatmeal? Alam niyo po ba na yung founder po ng oatmeal na si Sir Henry Parson Crowell, siya po yung isa sa pinakamayaman, considered in the 20th century, na businessman. At nakilala po si Mr. Crowell bilang isang Mr. Quaker, no, the Mr. Oatmeal. Siya ho'y nakilala, not because mayaman ho siya. Nakilala ho siya hindi dahil mayaman siya, hindi dahil siya ho yung nagtatag ng Quaker Mill Company. Nakilala ho siya hindi dahil lang doon sa brand. Nakilala siya dahil hindi lamang po doon sa kanyang yaman. Dahil alam niyo po, nung siya po ay nagtayo ng business, it's almost bankrupt, and he purchased yung na-bankrupt po na Quaker Oatmeal. Nung pa-bankrupt na po ito, binili po niya at ginawa po niyang imbakan o pagawaan po ng Quaker Oatmeal. At si Mr. Crowell po, ang kanya pong naging prinsipyo sa buhay ay ganito: lahat ng kikitain ko, lahat ng yaman na meron ako, lahat ng pera na meron ako, kahit saan niyang galing, kahit ano pa man yan, 70% of that ng Crowell Trust is dedicated po sa donation. Yes, you hear me right. 70% ng kanyang kinikita ay binibigay niya po ito sa donation. Saan po yung mga donation? Ito po yung donation na kung saan ay yung 70% ng kita niya ay nakaalat po sa teaching, nakaalat po sa education, nakaalat din po sa mga activities ng simbahan. Ang kanya pong sinabi ay ganito, ang pera na ito ay hindi sa akin, ang pera na ito ay kailangan maggamit, not just here, kasi pwedeng itong mawala. Ngunit ang pera na ito kapag ginamit natin sa magandang bagay, meron itong eternal or effect po dun sa future. And in the United States, in the 20th century, he was regarded of the most respected Christian businessman dahil po sa kanyang ginawa. Why am I sharing this to each and every one of us today? Isa ho si Mr. Crowell sa napakagandang example na kung saan makikita natin na sa kabila ng kanyang yaman, sa kabila ho ng napakaraming niyang pera, sa kabila ho ng na-accumulate niyang treasures o wealth na sinasabi ho natin, ay hindi ho natapos doon sa kung ano yung nandito. Because he believes that the treasure is not about the wealth that he will accumulate, but he believes that treasure is actually a transformed heart. Na kung saan yung yaman natin ay hindi lamang natin dapat dito sa lupa ay binibigay, ngunit yung yaman na meron tayo ay dapat ginagamit natin para dun po sa merong future o merong eternal po na effect. And Mr. Crowell really did his job well. Because up until this very moment, hanggang ngayon po, meron pong epekto yung kanyang ginawa. And that is my question for all of us today. Kung meron ho kayong treasures, meron ho kayong wealth, meron ho kayong yaman, regardless of maliit o malaki yan, kung meron ho kayong kayamanan na tinuturing, ang tanong ko ay ganito, anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo doon sa yaman na meron kayo? Saan nyo siya tinatago? Anong importansya nito sa inyo? And maybe some of you, mayroong confusion. Anong sinasabi mong, Pastor Yaman? Wala kaming yaman, mahirap lang kami. Ngayong araw po na ito pag-uusapan natin, ano ba yung yaman na itinuturing? What is treasure or what is wealth? Because some of us right now, iba-iba ho yung mentality natin kapag patungkol ho sa yaman or sa wealth. Some of us, meron lang ho tayong kakapiranggot na pera sa bangko. Yung iba ho sa atin, meron mga yaman na lupa, bahay, sasakyan. Yung iba ho sa atin, walang kahit anong ngunit may masayang pamilya. Ano yung kinoconsider mong treasure? At bakit importante na kung paano natin malalaman at paano natin ginagastos o paano natin tinatago yung pong treasures? Pag-uusapan ho natin yung sa Book of Matthew, chapter 6, verses 19 to 24, wherein si Jesus nagbigay ho ng instruction sa bawat isa ho sa atin. Kung meron ho kayong natatagong maliit na yaman o malaking yaman, this message is for you. Kung meron ho kayong tinuturing na yaman
sa buhay, regardless of pamilya, anak, o bagay man, this message is for you. Because ang tanong ko, saan nyo tinatago yung yaman nyo? Paano nyo ginagamit yung yaman nyo? Isang principle na gusto kong pag-usapan natin ngayon as we go along in our studies this. Yung kayamanan ay hindi ibig sabihin nangongolekta ka ng kayamanan. Yung treasure na tinatawag po is not about accumulating wealth, but it's about living a life for Jesus Christ. Join us today as we unpack the beauty of the Word of God in Matthew chapter 6, wherein sinasabi niya po dito that our treasures is not about wealth, but it's all about the transformed heart. Join us today as we study the Word of God, and I hope that all of us will be blessed sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon Diyos. Marami pong salamat, and God bless you. Have a blessed day ahead.